Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Pag-usapan natin, mga kababayan, itong mainit na balita na itong si super bilyonaryo Enrique Razon na hindi lamang po konektado at nagkokontrol ng malalaking negosyo sa container terminal and port services ng bansa, kundi pati na rin po sa casino and resort hotel operations. Sa kanya din po itong Soler, I think pati po sa Harbor Center at pati po sa International Container Terminal. No? Malalaking kumpanya po ito with international operations. Ngayon, itong si super bilyonaryo Enrique Razon, actually trillionaire ito, hindi lang bilyonaryo. No? Sa latest na publication ng mga big time na mga super bilyonaryo, si Enrique Razon po ang number one. No? Na-overtake na niya si Manny Villar, mga kababayan. And even ang mga pamilya ni Henry C., ni Lusutan, no? Na-take over na, or na-overtake rather, ni Enrique Razon. Ngayon, ito ay very close din kay Marcos Jr. Mayroon po siyang power ventures o sa industriya ng kuryente. At ito ay mga sensitive and strategic industries, no? Sa Iloilo City, ang Panay Electric Company ay na-take over ng Moore Power. Yung Moore Power ay pribado. Ang PECO pribado din po. Pero for almost 100 years, yun po ang power provider sa pag-distribute ng kuryente sa buong Iloilo City, mga kababayan. No? And Iloilo City is an economic hub, no? Booming economic hub actually ang Iloilo City. Malalaking negosyong pumapasok dito, malakas ang turismo at malakas po ang pag-develop ng urban center na ito. Taga Iloilo po ako, mga kababayan. At ako ay taga Iloilo City mismo, no? Ipinanganak ako sa Iloilo City mismo. Ngayon, itong Moore Power ay nag-take over po sa Panay Electric Company, I think 6 years or 7 years ago. Magpapasok na sa mga 8 taon na ngayon, ay na-control at na-monopolize na po nila ang power distribution sa buong Iloilo City. At billions of pesos pong kinikita nila dito sa negosyong ito. So si Enrique Razon, mula doon sa pag-control ng mga resorts, hotel, casino type operations, port services and terminal services sa malalaking puerto, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa abroad, at pati po sa marami pang mga, pati yata ang Kaliwa Dam project ng malalaking dam na magsusupply ng tubig para dito sa buong Manila and Greater Manila area. Pinasok na rin po ni Enrique Razon. Ang SESTE, nagrereklamo ngayon ang mga electric cooperatives sa mga probinsya dahil lumalabas po na kokontrolin o papunta sa pagmonopolyo at pagkontrol itong si Enrique Razon pati sa buong power sector industry. Siyempre, ang kakompetensya niya dyan, ang barkada nila Marcos na mga Aboitiz family at Lopez din. No? So, ang Meralco, Lopez yan, nandyan na sila Manny Pangilinan. Kung makikita natin pong galaw ng mga oligarko sa mga estratehikong industriya sa ilalim ni Marcos, mas lalong lumakas ang loob nila. Ito pong electric cooperative na ito, hindi lang po Ileco pa lang nagrereklamo, no? Itong Iloilo Electric Cooperative 1 or Electric Cooperative 2, tatlo yan eh. Ileco 1, Ileco 2, Ileco 3. Sa buong province naman po yan ng Iloilo province. There are around 41 municipalities and 1 component city sa Iloilo province. And there are 180 barangays sa Iloilo City naman, mga kababayan. Napakalaking market talaga ito. So, medyo mababa po ng konti ang mga power rates ng mga electric cooperative dahil nga may cooperative component price adjustment para sa kanila, no? Ngayon, itong Ileco, tinatarget ni Enrique Razon na consolidate Ileco 1, Ileco 2, Ileco 3 para magkaroon ng basis ang kanyang intervention at pag-manipulate nito ng diskarte sa pagmonopolyo ng power sector industry sa Panay Island, lalo na sa Iloilo City and Iloilo Province. Ginamit niya ang JVA approach.
Ang ibig sabihin po ng JVE, Joint Venture Agreement. At ito rin po ang kanyang minamaniobra ngayon sa Socoteco, South Cotabato Electric Cooperative. So ang Socoteco, ang Eleco, kung tutuusin po mga 80% or 90% pa nga siguro ng provincial and rural electrification sector industry ay nasa kamay po ng mga tinatawag na electric cooperatives. Ngayon, may tao pala ito si Enrique Razon, mga kababayan, na ang pangalan ay si Alameda. Dalawa po, no? Ang Alameda na dito sa Iloilo City More Power Electric Corporation or Electric Group na pagmamayari ni Enrique Razon, kapatid niya si ang Alameda na administrator ng NIA, not the National Irrigation Authority or administration na para sa patubig, NIA na NEA or the National Electrification Administration. So magkapatid yung corporate head and corporate operator ni Enrique Razon sa sektor ng kuryente, particular sa Iloilo City at sa iba pa niyang mga electric and power sector ventures ay Alameda. Ang kapatid nito ay na-appoint ni Bongbong Marcos Jr. bilang National Electrification Administrator, NIA, na siya ang nagre-regulate ng mga negosyo sa kuryente, partikular po sa mga power distributor, mga presyo nito, at pati po sa mga electric cooperatives. Ayan, sakop sila ng NIA, National Electrification Administration. Ano ba ang interest dito ni Enrique Razon para pasukin ang power sector industry at ang tinatarget nito ay ang mga rural and provincial electrification na mga sektor sa mga tinatawag na electric cooperatives. Simple lang. Nais ni Enrique Razon na magmonopolyo sa sektor ng industriya ng kuryente. Wow, may tubig na, may kuryente pa, may mga casino resort pa, at may mga port services terminal pa. Halos pagmamayarian na pala ni Enrique Razon ang buong Pilipinas. And don't forget, si Enrique Razon po ay boss din niya ni Ping Lacson. At si Enrique Razon ay pwedeng magsalita sa isang executive secretary like Lucas Bersamin na mag-sidestep ka na, mag-step down ka na, at hayaan na ang bagong executive secretary sa panahon po na naiskandalo ang involvement nila Lucas Bersamin ng kanyang pamangkin na si Adrian Bersamin at pati sina Amina Pangandaman. Kaya nga tinanong natin yan sa isang pagkakataon sa ating vlog, ano bang papel at hawak sa liig ba ni super bilyonaryo or trilyonaryo na Enrique Razon si Bongbong Marcos Jr.? Hindi lang ba hawak ng mga Ayala at ng mga Aboite si Bongbong Marcos Jr.? Hawak din pala siya ni Enrique Razon? Yan. So magandang katanungan ito kasi ang nagre-react ngayon ay ang mga consumers na. Ano ang mangyayari sa mga provincial and rural electric cooperatives na ito kung ang kokontrol at hahawak sa kanila ay ang monopolista at super trilyonaryo na negosyante? Sa More Power po, mga kababayan, ang aming bill sa monthly namin, parang building po ang binabayaran ng pamilya ko. Sa isang compound, 24 to 25,000 per month po ang bills namin. Mantakin nyo, rate na po yan ng building. Pinakabababang bahay dito po, 3,000-4,000 hanggang 5,000 ang binabayaran. Walang aircon yun, no? Kuhaan lang, electric pan. Walang rice cooker pa yon, mga kababayan. Mantakin mo, mga kababayan, kung ikokontrol ni Enrique Razon ang napakalaking at napakalawak na merkado sa buong Pilipinas, sa mga electric cooperative, ngayon nasa Cotabato na sila. Dito ngayon sa Panay Island, Iloilo City and Iloilo Province. At nagagamit itong kapatid ng kanyang corporate operator sa sektor ng power industry operations niya na si Alameda, na mayroon palang kapatid na ang pangalan ay Alameda din. Hindi ko nakuha ang complete name nila. At ito ay nakaupo ngayon or iniupo nila Enrique Razon at Marcos sa NIA, National Electrification Administration. Isa itong regulatory body sa ilalim po ng Department of Energy. At ang tutok nito ay mga provincial, rural electrification projects, regulation, and mga pagpapalawak.
mukhang nagagamit ito ngayon. Yan ang tanong ng taong bayan, nagagamit ba ito ni Enrique Razon ang naturang agency of government para unti-unting sakupin at imonopolyo at negosyohan ng todo-todo ang mga probinsya at mga kanayunan sa buong Pilipinas. Sabi ko nga, siguro hindi bababa sa 85% ng sektor ng mga pag-distribute ng kuryente dito sa mga provincial sector o mga rural areas ay electric cooperative po ang ginagamit, mga kababayan. O, maliban po sa pagreklamo ng mga consumers sa posibleng todo-todo na paglarga ng pagsirit ng pagtaas ng presyo sa singil ng kuryente, ang trabaho po ng mga manggagawa dito mismo sa rural and provincial electric cooperatives ay maaapektuhan. Yan po ang concern ng maraming mga empleyado ngayon. At mukhang ibinebenta na ng todo-todo, ibinubugaw na ni Marcos Jr. sa mga gahaman at ganid ng mga oligarko, super bilyonaryo at mga pamilyang nagkokontrol ng lupa, tubig, minahan, dagat, ilog, kabundukan, logs, minerals, ano pang hindi nila nakontrol, mga kababayan. At ngayon, pati kuryente, tubig, at lahat ng sektor at industriya na very strategic sa direksyon ng pagkontrol at pagtakbo ng ekonomiya na sa kamay na rin po ng mga oligarko na ito. Wow! Mantakin ninyo, Iloilo Electric Cooperative ang target niya. Buong probinsya po ng Iloilo at kapag nakontrol niya na ito, pati na rin po ang probinsya ng Capiz, probinsya ng Guimaras, probinsya ng Antique at ng Aklan. So in Panay Island alone, mga kababayan, ay aabot po sa milyon-milyon na mga consumers ang makokontrol ni Enrique Razon at super billion po ang tutubuin nito. Ang seste, ito ang tanong. Pakinabang ba ito para sa taong bayan o perwisyo? Definitely, naranasan po ng mga mamamayan ng Iloilo City ang napakamahal, isa o pinakamahal na singil ng kuryente sa buong Asia-Pacific region na sa Pilipinas. At ang isa sa pinakamahal po na pagsingil ng kuryente ay ang Meralco at ang More Power. Meralco nila Manny Pangilinan at na mga Lopez at ang More Power na kontrolado ni Enrique Razon. Therefore, walang pakinabang dyan, mga kababayan. Ang mga mamamayan, ang mga consumers, kung ikokontrol at imonopolyo ng mga gahaman na super bilyonaryo at mga ganid sa kapangyarihan at kayamanan na uri ng mga negosyante na barkada ni Bongbong Marcos Jr., ang pakinabang lamang ay sila. Hindi po ang taong bayan. At naranasan po namin yan dito sa More Power sa Iloilo City. Ang pangalawang punto dito na malaki, ang seryosong epekto nito, bakit nakakapag-access at nagagamit ni Enrique Razon itong si Alameda, ang Alameda Brothers, na ngayon ay pati pala ang National Electrification Administration, ay mayroon pong koneksyon at kontrol si Enrique Razon, kung kaya madali ang pagmaniobra at pagmanipula sa sektor ng provincial and rural electrification services dahil nandyan mismo sa regulatory body ang namumuno mismo na si Alameda, kapatid at bata-bata din ni Enrique Razon, ang kanyang kapatid sa corporate power sector naman na negosyo ni Enrique Razon. So, therefore, ang koneksyon ng kapangyarihan at kung paano ito gamitin, kitang-kita naman kung bakit patungo sa paglamon at pagmonopolyo si Enrique Razon sa sektor ng industriya ng kuryente. Dapat po itong maibunyag sa taong bayan na ang collusion, ang conspiracy ni Bongbong Marcos Jr. kay super bilyonaryo ay sa kapahamakan at disbintahan ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga nabibiktima na mga milyon-milyon na consumers na ngayon nakikita natin, hindi lamang pala tubig ang gustong kontrolin or negosyo sa tubig nitong Enrique Razon, gusto niya rin kontrolin na ang sektor ng pagninegosyo sa kuryente. Ito po ay mga estratehiko na mga sektor ng ekonomiya na kapag ito ay naging milking cow o source ng pandarambong
at panghuhut-hut ng iilang pamilya lamang, magiging kawawa at lugmok ang kalagayan ng taong bayan. Ang mga sektor ng kuryente, tubig, transportasyon at mga kalusugan at pagkain ay dapat mayroon pong malinaw na kontrol ang Estado, ang gobyerno para mapangalagaan ang kapakanan at kabutihan ng mga mamamayang milyon-milyon na nakasandig sa naturang mga batayan na industriya, kuryente, tubig, transportasyon, gamot at pati po ang edukasyon and pagkain. Pero halos lahat po binitawan na ng gobyerno dahil sa patakaran ng full deregulation, full privatization, and full liberalization. Ibig sabihin pati mga dayuhang mamumuhunan, kukontrolin po ang mga estratehiko na mga negosyong ito. At ngayon, nakikita na natin na ang mga barkadang oligarko at mga super bilyonaryo ni Marcos Jr., sila na po ang nagtatakda ng pagdaloy ng ekonomiya samantalang patuloy po na nalulunod at nalulugmok sa kawalan ng kabuhayan at proteksyon sa kanilang mga pag-survive ang mamamayang Pilipino. So paano pong mangyayari nito kung buong sektor halos ng industriya ng kuryente ay lubusan ng paghati-hatian lamang ng 2 o 3 grupo. Grupo ng Lopez Pangilinan, grupo ng Aboitiz at grupo ni Enrique Razon na ngayon ay target nitong kontrolin ang mahigit kalahati sa buong industriya ng sektor ng kuryente. Wow! And these things are only happening dahil nagiging barkada at protected ni Marcos itong mga oligarko na napakagahaman sa salapi at kapangyarihan. Like what we are seeing right now na nagrereklamo na mga empleyado ng South Cotabato Electric Cooperative, nagrereklamo na rin po ang mga empleyado at pati na mga consumers nila sa Iloilo Electric Cooperative. Malinaw po ang direksyon ng pag-take over ni Enrique Razon sa pamamagitan po ng kanyang koneksyon at paggamit nitong National Electrification Administration. Negosyo at ganansya, hindi po kabutihan ng taong bayan. Yan ang totoo, yan ang dapat nating tanggapin na katotohanang dapat nating mailinaw kung bakit natin pinupuna ang Marcos administration na ito dahil hindi lamang ito pasimuno ng pandarambong at sistematikong korupsyon. Pasimuno din ito ng pagbebenta ng karapatan at kabutihan ng mamamayan sa pangunahing serbisyong panglipunan. Kagaya po ng pangangailangan ng proteksyon sana ng mamamayan sa magandang serbisyo sa kalusugan, edukasyon, pagkain, tubig, kuryente, at transportasyon. Lahat ng ito, pinabayaan na ni Marcos sa kamay ng mga oligarko na kanyang barkada at mga kapanalig sa kanyang gobyernong kontra sa interes ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagtitiwala kay Ka Eric dito sa masusi, mapanuri at seryosong talakayan ng ating mga political commentaries sa mga mabibigat na issue na hinaharap ng ating mga mamamayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, mga kababayan. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless and protect everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters na naririto po sa ating channel, Allah be with you. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!